Isa sa napakadelikadong saluhin ng mga suntok ng isang boksingero ay ang tinatawag na body shot o liver shots, kung saan ang mismong atay natin ang apektado kung matatamaan sa suntok na ito. Upang maiwasan ang katulad ng ganitong suntok ng isang boksingero, kinakailangan ng isang matibay at matigas na bulega. At upang magkaroon ng katulad niyan, ay kinailangan ng mga puspusang ensayo upang kakayanin mong tumanggap ng isang body shot o liver shots. Ngayon po ay gawin nating laman dito sa ating video ang isa sa may pinakamalakas na body shot sa daigdig ng boxing. At ito ay walang iba kundi ang tinaguriang The Monster, Naoya Inoue. Ating alamin kung gaano nga ba kalakas ang body shots ng isang Naoya Inoue. Nakilala sa daigdig ng boxing ang isang Naoya Inoue dahil sa kalibreng mga suntok nito, lakas at accurate na mga suntok at galaw pagdating mismo sa ibabaw ng lona. Dahil nga sa mga napatunayan nito sa ibabaw ng lona ay tinawag nga itong halimaw o The Monster. At ito ay dahil sa malahalimaw na galawan nito at lakas sa mismong laban. Tinatapos niya ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng isang body shots na nakakapagpaluhod at nakakapagpangiwi sa mga kalaban nito tuwing papakawalan niya ang kanyang paboritong teknik. Batay sa mga pag-aaral patungkol sa setup ng body shots o liver shots ni Naoya Inoue, meron daw itong perpektong galaw at teknik sa ibabaw ng lona na kung saan ay matagumpay nitong naisasagawa ang malinis at napakalakas na body shots nito dahil sa matinding balanse ng katawan nito habang pinapakawalan ang right hook na kung saan nakakakuha ng atensyon ng kalaban upang itaas ang kanilang depensa, na nagiging dahilan upang magbukas ang kanang parte ng katawan nito at sabay naman ang pagpihit ng katawan ni Inoue kasabay ng right hook nito at doon niya itatama ang napakalakas na liver shots nito na paniniguradong magpapayuko sa kanyang mga kalaban. Dahil sa matalinong paraan niya ay marami na ang mga nabiktima nitong si Inoue at hindi nga nakaligtas niya ng ating pambato na si The Filipino Flash Nonito Donaire at Michael Dasmariñas na kung saan nakalasap din ng isang matinding body shots mula dito kay Inoue. Sa laban nilang iyan ay bagamat natalo man si Donaire ay nakapagbigay naman ito ng isang napakahirap na laban para kay Inoue. Sa katunayan nga po niyan mga kaboxball ay matapos ang laban ng dalawa ay nahospital itong si Inoue dahil sa fracture sa kanyang kanang mata. Maliban sa liver shots na teknik ni Inoue ay makikita din ang napakalinis at accurate na mga galaw ni Inoue sa mismong laban. Si Inoue ngayon ay tinuturing na perpektong boksingero. Subalit ganun pa man maraming mga boxing fans ang hindi maiwasan na idikit itong pangalan ni Naoya Inoue sa kababayan nating si Janriel Cuadro Alas Casimero dahil sa napaka-impresibong marketing strategy na ginawa nito upang mapansin siya ng halimaw ng Japan na para kay Casimero ay di dapat tawaging The Monster itong si Inoue. Ang dapat ipangalan daw sa kanya ay isang pagong. Bagamat marami ang nagsasabi na hindi pa daw kakayanin ni Casimero si Inoue at puro lang daw yabang ang alam nito, ay hindi pa rin dapat tinitiyak sapagkat makikita din ang mga naging laban nito ay napakamagaling na boksingero dahil kayang-kayang sumalo ng mga mabibigat na suntok ng kalaban sapagkat mayroon itong napakatibay na panga at may angking napakalakas na suntok na ikakatumba ng mga kalaban. Bata pa lang ay sinanay na at hinuhubog ng kanyang ama si Naoya Inoue. Sa murang edad pa lang ay sinasabak na siya sa mga laban. Kaya nung nagbinata at pagtungtong sa amateur ay naipapamalas niya na ang kanyang kakaibang katangian. Kapansin-pansin sa payat niyang katawan ay kakaiba ang lakas ng kanyang pinapakita. Kaya sa amateur pa lang ay meron na siyang impresibong record. Dahil sa kanyang 76 na panalo, 45 dito ay knockout sa kabila ng mga headgear protection. Ay matagumpay pa rin niyang i-knockout ang kalaban. Kaya marami din ang nagtataka kung saan ba nagmumula ang kanyang angking lakas. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay sa pagkikipaglaban ay napasama siya sa torneo ng World Boxing Super Series. Una niyang nakaharap agad ang veteranong si Carlos Payano ng Dominican Republic. Pinabagsak niya lang sa loob ng 76 seconds. Sunod niya namang nakaharap para sa semifinals ng World Boxing Super Series ay ang wala pang talo na si Manny Rodriguez ng Puerto Rico. Dito niya ipinaranas kay Rodriguez ang pait ng unang talo matapos niya itong pabagsakin ng 3 beses. Si Rodriguez na rin ang kusang sumuko sa laban. At nang makarating na sa finals ng World Boxing Super Series ay dito na niya nakaharap ang ating pambato na si Filipino Flash Nonito Donaire
na makikitang dito pa lang siya nahirapan sa laban. Dito niya din nakuha ang fracture ng kanyang kanang mata. Ganon pa man ay hindi umatras si Inoue at nagpapatuloy pa rin siya sa pakikipagsagupaan hanggang sa nakatiempo ang kanyang suntok at nakapagbigay ng matindi sa tagiliran ng The Filipino Flash at dito napaluhod ang ating pambato na si Donaire. Si Inoue ang itinanghal na kampiyon ng World Boxing Super Series at dito na mas nakilala ng husto ang The Monster ng Japan hanggang sa nagtuloy-tuloy at marami pang mga laban niya ang kanyang naipanalo sa kasalukuyan. Kailan kaya makakatagpo ang binansagang The Monster ng kalabang tatalo at magpapayuko sa kanya? At kung meron man, sino kaya ang inaabangang boksingerong yan?